Unidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Sumabay po tayo sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, o tinatawag nating Linggo ng Mabuting Pastol. Sa banal na misang ito, isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuti ang pagtitiwala sa pooy, ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Aking pinupuri, ikaw, Panginoon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinagtagumpay. Ang batong natakwil na nagtatayo ng tinirhang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Ang pumarito sa ngalan ng poon ay nagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kaniyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. O pasalamatan ang Diyos na poon, sapagkat siya'y mabuti. Ang kaniyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Pagbasa mula sa unang sulat
ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayong mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Atong dating tinangihan, tila akong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at ipinangangalat. Tumatakas siya, palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maligayang pagdating sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Ang nais kong pagnilayan natin ay isesentro natin sa sinabi sa bandang hulihan, mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito, kinakailangang sila'y alagaan ko rin, pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Pakikinggan nila ang aking tinig. Kung papaanong sa bandang gitna, sinabi niya dito'y nakikilala nila ang kanilang pastol, ganun din naman nakikilala ng pastol ang kanyang mga tupa. Pakikinig, listening. Kung titingnan po natin ang salitang obey o obedience, ay galing po ito sa dalawang salitang Latin. Ito yung audere. Ano? Audere is listening. Kung itra-translate po natin, na kung saan ay ibig sabihin, makakasunod ka lamang kung ikaw ay nakakapakinig. Parang yung tunay na pagsunod dahil sa pakikinig mo. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na audio, visual. Mayroon din po tayong auditorium na tinatawag. Ibig sabihin, mayroong magsasalita na dapat pakinggan sa auditorium na iyon. Audere, listening. Dito po nanggaling ang obedience of audere. Na kung saan ay bakit pinauulit-ulit ito ng ating Panginoon mula pa sa lumang tipan, ang kanyang panawagan sa kanyang bayang Israel, Hear, O Israel. Paulit-ulit po itong binabanggit ng ating Panginoon sa lumang tipan dahil katitigas ng ulo ng mga Israelita. Kaya nga, binansagan din minsan ng ating Panginoon ang mga Israelita na stiff-necked. Ano? Dahil para bagang hindi nila nililingon ang kanilang pinanggalingan sa kabila ng lahat ng kababalaghang ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon, ipinakita, ipinaranas, wala pa rin, katitigas pa rin ang ulo. Paulit-ulit pa rin ang kanilang pagkakasala. Nandyan yung bigyan sila ng ulap pag sobrang init ng araw, kagaya po ngayon. Nandyan yung binibigyan sila ng pagkain pag wala silang pagkain. Nandyan yung binibigyan sila ng tubig na maiinom pag wala silang naiinom. Nandyan yung hatiin ang dagat para lamang mayroon silang malakaran at matakasan nila ang humahabol sa kanilang mga kawal ng mga Ehipsyo. Lahat ng ito'y ipinakita ng ating Panginoon. Subalit, matitigas pa rin ang ulo ng mga Israelita. Si Jesus, sa bandang unahan, idiniferentiate niya po ang pagkakaiba ng mabuting pastol at hindi mabuting pastol. Ano? Paano niya ito pinagkaiba? Gumamit po siya dito ng ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya nga ang kanyang pagpapakilala dito ngayon, ako ang mabuting pastol. Ibig sabihin yung upahan ay hindi mabuting pastol, masamang pastol dahil tumatakas pag dumarating ang asong gubat na sa halip na ipagtanggol ang kanyang mga tupa dahil for hired nga lang po ano, ibig sabihin ay upahan lang. Hindi siya concern, wala siyang malasakit sa kanyang mga tupa. Ang isa sa mga karakteristik ng mabuting pastol ay pinoprotektahan niya ang kanyang mga tupa.
Alam niyo po yung picture ng mabuting pastol na kung saan ay mayroon siyang staff, na kung saan ay parang hugis payong po ito, yung hawakan, na mayroong parang kalawit. Ano, ang ibig sabihin po nito ay ginagamit ito ng mabuting pastol pag mayroong mga asong gubat na gustong sumila sa kanyang binabantayang tupa. O kaya naman dahil ang mga tupa po ay bagamat matalas ang kanilang pandinig, subalit nearsighted po ang mga tupa, kaya nga kung atin pong babasahin ang karakteristik ng mga tupa, kung bakit marami ang nahuhulog sa bangin, marami ang nahuhulog sa butas, dahil nga po'y malabo ang kanilang paningin, hindi po ito kasintalas ng kanilang pandinig. Ito rin ang ginagamit ng pastol, itong staff na ito, na parang sinasabi, halika dito. Dito ang kaligtasan, dumito ka. Ano, sa pamamagitan noong kalawit, yung parang payong nga po, na panghila doon sa tupa. At ito yung proteksyon na ginagawa ng mabuting pastol. Ano, subalit, ang masamang pastol ay hindi pinoproteksyonan ang kanyang tupa. Halimbawa na lamang, pag tayo po ay nasasaktan, ano ang sinasabi ng masamang pastol? Gumanti ka. Ano ho? Gumanti ka. Take revenge. Huwag kang magpapaapi. Kaya yung mga bumubulong na pawang kasamaan ang gustong ipagawa, bulong po yun ng masamang tupa. Subalit ang mabuting pastol, masamang pastol, subalit ang mabuting pastol, pawang kabutihan, pawang katotohanan ang ipapagawa sa atin. Kaya nga, kung papaanong na-differentiate ng ating Panginoon ang mabuting pastol at ang upahan na pastol. Ano, parang kung titingnan natin ay kung ang mabuting ang bayaran na pastol ay upahan, ano, ang mabuting pastol ay tupahan dahil pinahahalagahan niya ang kanyang mga tupa. For hire, yung upahan, samantalang ang mabuting pastol ay for love and for life. At iaalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ito yung sinasabi 3 beses pong binanggit ng ating Panginoon, ang katagang itong, ako ang mabuting pastol sa ating ebanghelyo ngayon. Ikalawang karakteristik, bagamat napakarami po nito, ililimit na lamang po natin sa 2. Ang mabuting pastol ay dinidirect niya ang tupa. Sa halip na ang masamang pastol ay bibigyan niya ng confusion ang kanyang mga tupa, direction ang ibinibigay ng mabuting pastol. Ibig sabihin ay, halika nga, pag-usapan natin, ano ba ang problema mo? Tutulungan kita kung ano ang magagawa ko, anong maia-advise ko sa iyo. Subalit, ang masamang pastol, ililigaw ka, magkakaroon ka ng sabihin nating hindi pagkaunawa kung ano ang kinasasangkutan mong problema. Sa halip na lumiwanag sa iyo, ibig sabihin ay tutungo ka sa kung ano ang katotohanan, kung ano ang kabutihan, kabaligtaran ang ibibigay sa iyo ng masamang tupa. Kung mayroong mabuting pastol, mayroong masamang pastol, mayroon din mabuting tupa at masamang tupa. Kaya nga sabi nga dito ay nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ako ng aking mga tupa. Mayroon pong isang kwento. Mayroon nagkasakit ng patungkol sa kanyang atay dahil patuloy ang pag-inom. Ilang beses na po ito pumupunta ng doktor. Ang result ng laboratory ay dahil sa pag-inom, kaya naging cirrhosis ang kanyang sakit sa kanyang atay.
Kaya sinermonan ng doktor. Ang sabi ng doktor ay, ilang beses kong sinabi sa iyo na itigil mo ang pag-iinom. Subalit patuloy ka pa rin sa pag-iinom. Kaya lalong lumalala ang iyong sakit at tingnan mo, naging cirrhosis na ito. Bagamat ito'y magagamot pa, sinasabi ko sa iyo, pag hindi ka tumigil sa pag-iinom, mauuwi ito sa kamatayan. Kaya tumigil ka na. Hindi lamang po umiimik yung pasyente at tiningnan siya ng doktor. Para maunawaan ng pasyente, nagkaroon siya ng experiment, demonstration para ipakita doon sa kanyang pasyente, para maunawaan niya kung ano ang kanyang sinasabi. Kumuha siya ng 2 baso, nilagyan niya yung isa ng alcohol, ang isa ay tubig. Pagkalagay niya doon sa harapan noong pasyente, kumuha siya ng bulate. Inilagay niya doon sa tubig, lumalangoy ang bulate. Pagkatapos, doon sa alcohol, kumuha siya ng isang bulate, namatay ang bulate. Sabi ng doktor, ano ang opinion mo sa nakita mo? Sabi nung taga-barik ay, maganda pala mag-inom, Dok, kasi walang bulate sa tiyan. Yun ang nakikinig na tupa. Ano ho? Ang ninanais ng ating Panginoon, maging mabubuting tupa ang bawat isa sa atin. Listening. Sabi ko nga kanina ay, hindi tayo makapakikinig o hindi tayo makakasunod ng tamang pagsunod kung hindi natin napakikinggan kung ano ang gusto nating sundin. My dear brothers and sisters, sa pagpapatuloy ng ating banal na Eucharistia, hilingin po natin sa ating Panginoon na naway tunay nating masundan ang mabuting pastol at kung papaanong naging mabuting pastol ang ating Panginoon, tayo rin nawa ay mga maging mabuting tupa na nakakikilala, nakikinig at sumusunod sa kanyang panawagan. Amen. Amen. Magsitayo ka na. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. doon magmumula at paririto at hukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inaanyayahan tayo ng Diyos na dumulog sa Kanya upang hingin ang mga pagpapalang paagusin niya sa pamamagitan ni Kristo, ang mabuting pastol. Hingin natin ang mapagkalingan niyang awa para sa kapakinabangan ng buong sambayanan. Ang atin pong itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika, sa pangunguna ng banal na Papa Francisco, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang kaligtasang idulot ng pag-aalay ng buhay ni Kristo, ang mabuting pastol ay makamit ng lahat ang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga bansa upang madama ng sangkatauhan
ang pagkalinga ng mabuting pastol sa katauhan ng mga hinirang na leader. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo Dinggin kami. mo kami. Para sa mga kapatid nating namumuhay sa karukhaan, mga pinapanawa ng lakas at pag-asa dulot ng iba't ibang uri ng trahedya ng buhay, yaong mga may sakit at nasa bilangguan. Tulungan nawa sila ng binhi ng kanilang pananampalataya na sila ay makasumpong ng kaginhawahan at kapahingahan tulad ng mga tupa sa pastulan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng pamilya sa ating sambayanan, maging pugad nawa ang bawat tahanan ng pagkalinga sa bawat isa at tularan ng mga magulang at mga anak ang pagmamahal ni Kristo sa bayang ipinagkaloob sa Kanya ng Ama. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para isakailalago ng bukasyon ng pagpapari, pagiging rehiloyoso at pagtatalaga ng sarili para sa Diyos. Ang mga tahanan nawa sa ating parokya ang maging mabuting punlaan upang dumami ang mga nagtatalaga ng sarili na makasunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, kaluwalhatian, dinggin mo kami. Hinihiling natin ito sa ngalan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat at para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslot. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatiran kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at pagkawain mo kami sa aming mga sana para ng pagpapanawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Where can I run and hide from you? What could I ever do when everywhere I know you're there? Anywhere you'll find me. Where can I go to flee from you? What could I ever do when you're asking, holding me, guiding me around me? But I know that you're there. You know who I am and all I do. God, you see me through and through. Take my hand, I trust in you. I put my life in you. You know me when I see or stand. My life is in your hand. You read my thoughts from far away. In everything you know me. You know me, my darkest heart. You give me strength and love. You are here beside me.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. For all the wonders that you gave me. all the marvels that you do. For all of this I like to thank you and praise you. God, I know that you are there. You know I am and all I do. God, you see me through and through. Take my hand, I trust in you. I put my life in you. My life in Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo,
Sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makiluhok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Sa darating pong Martes ay ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na ika-6 ngayong gabi, doon po sa main church sa kabila. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magstayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang iyong kabanalan at ang kabanalan ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon,
at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.